Kaya tanong mo, isa lang may tatawid. Paano may tatawid? Oo nga, no? Sino ang magtatawid? Paano may tatawid? Anong paraan ng pagtawid? Oo. Kasi diba? yung sinasabi nga, narinig natin, diba, yung carry over provision, wala talaga doon sa na mula sa 19th Congress, kung impeachment usapin, walang nakalagay na automatic na papasok sa susunod na Kongreso eh. Hindi yung basta eh. Yan nga. Hindi ang magiging debate ngayon, paano, well, magandang abangan yan. Pero ang itinatanong din ng iba, Sen, ay ano ba yung pinail na reply ng Vice President? Kasi Answer, ang tawag doon. Answer. Ang reply, yung sa prosecution. Okay. Yung answer okay. ay yung Answer ad cautela. ad cautela. Ano ad cautela? Latin words eh. Malalating yan eh. Para masarap kainin. Pag sinabi kasi sa yung mga abogado, pag gumamit ng ad cautelam, minsan may mahaba pang, ano yan eh, may mahabang answer ex abundante ad cautelam. Pero pa yan, ito may shortcut yan. Ibig lang sabihin, sinasagot kita na mayroong babala. Ibig sabihin, yung gusto mong maintindihan mo na kaya mo ba kung sinagot ng ganito. Okay. Kamukha nung kanyang ginawa, kaya niya sinabing ad cautelam, kahit na sumasagot ako sa iyo, hindi ko itinatanggi na hindi ko kinikilala pa rin na may jurisdiction pa rin ang impeachment court. Kasi baka akalain nila, sumagot ka na eh. Hindi inaamin mo yung jurisdiction, hindi kaya nga ad cautelam. Yun ang yung pala yung sabihin. Meron siyang itinitira na hindi ko, sasagot ako, pero hindi ko kinikilala. Yun ang ad cautelam. Ayun. Di ba? So baka ba sumagot siya, hindi naman ibig sabihin. Pag sinagot ko kanya, parang hindi ko dinideny. May denial ako dyan. Kaya meron siyang tinatawag na affirmative defenses. Meron siyang affirmative allegations, meron siyang affirmative defenses. Dito sa kanyang sinabi, may tatlo ko nakita. Sabi niya, itong pang-apat na impeachment na ipinail ninyo, it is void ab initio. Yan ang muna niyang ground. Kasi sabi niya, kaya void ab initio, you violated the 1-year ban rule. Diba yung pinag-uusapan natin? Kailangan natin ulit. Bakit nila pinipilit na talagang yung pang-apat ay parang wala ng silbi? Sapagkat meron silang ipinail na unang tatlo. Yes. December 2, 2024, nag-file ng impeachment. Complaint. Ito verified, ha? Tsaka may endorser yan. Walang depekto, in-endorse. Saan man lang. Kaya naman hindi namin ginala, walang nag-endorse eh. Kasi, yung unang complaint, ang nag-file, isang karaniwang mamamayan. So, sa tuntunin, pag karaniwang mamamayan, merong isa man lang membro ng Kongreso na endorso. Ito, ang mismong yung na isang grupo ng tao at inendorso ng isang mambabatas. Di qualified siya. December 2 yun.